Kumusta mga kaibigan? Ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay halaman ng manika ng China. Ang video ngayon ay batay sa China Doll Plant. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim China Doll Plant sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat mong isubscribe ang aming channel at i-set ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng China Doll Plant. Ang mga halaman ng manika ng China ay mga malapad na dahon na evergreen na may katamtamang mabilis na paglaki sa loob ng bahay. Ang mga halaman na ito ay may maliit, makintab na berdeng dahon at isang pataas na gawi sa paglago na maaaring umabot sa 4 hanggang 6 na taas sa kapanahunan. Ang mga halaman ng manika ng China ay pinakamahusay kapag lumaki sa buong araw o maliwanag, hindi direktang liwanag kasama ng basa-basa, mahusay na pinatuyo na lupa. Katutubo sa mga subtropikal na bulubunduking rehiyon ng Asia, ang mga halaman ng manika ng China ay may mabalahibo, kapansin-pansing hitsura na maaaring magdala ng pop ng halaman sa anumang sulok ng tahanan kapag lumaki sa loob ng bahay. Ang Spruce coriaceus, common name China Doll Plant, Serpent Tree, Emerald Tree. Botanical name Radermachera sinica. Uri ng halaman broadleaf evergreen. Maaari mo bang palakihin ang halaman ng China Doll sa loob? Kapag lumalaki sa loob, ang halaman ng manika ng China ay maaaring simulan at lumaki sa buong taon. Ang mga halaman ng manika ng China ay nangangailangan ng mga partikular na kondisyon sa paglaki upang umunlad sa loob ng bahay at maaaring maging maselan kung hindi natutugunan ang mga kinakailangang ito, partikular pagdating sa liwanag at lupa. Ilagay ang iyong planta ng manika sa China malapit sa isang bintana na may maliwanag, hindi direktang liwanag at bigyan ito ng maraming tubig at halumigmig. Ang mga halaman na ito ay hindi maganda ang reaksyon sa mga madalas na pagbabago sa kanilang lumalaking kondisyon. Ang pagbagsak ng dahon ay karaniwang nangyayari kung ang kanilang mga kondisyon ay hindi tama o masyadong mabilis na nagbabago. Paano palagin ang China Doll Plant sa loob? Sikat ng araw. Ang mga halaman ng manika ng China ay nangangailangan ng maraming daluyan hanggang maliwanag na hindi direktang liwanag upang umunlad sa loob ng bahay. Pumili ng isang lugar na malapit sa bintanang nakaharap sa silangan o kanluran na may hindi bababa sa 4 hanggang 5 oras na pagkakalantad sa araw, ngunit siguraduhing protektahan ang iyong halaman mula sa anumang direktang malupit na sinag. Maaari itong masunog ang mga maselan na dahon ng halaman at maging sanhi ng pagbagsak ng mga dahon. Paikutin ang halaman bawat ilang linggo o higit pa upang hikayatin ang paglaki ng mga dahon sa bawat panig at maiwasan ang mga nasunog na dahon. Artipisyal na liwanag. Ang mga halaman ng manika ng China ay nangangailangan ng pare-parehong sikat ng araw kapag lumaki sa loob ng bahay. Kung walang sapat na natural na liwanag ang iyong tahanan upang suportahan ang paglaki nito, maaari mo itong dagdagan ng artipisyal na grow light upang matulungan itong umunlad. Mag-opt para sa isang grow light na may kombinasyon ng pula at asul na ilaw upang suportahan ang paglaki ng parehong mga dahon at mga bulaklak. Humigit kumulang 12 oras sa ilalim ng grow light ay katumbas ng 6 na oras sa araw, kaya dagdagan ang mga halaman malapit sa mga bintanang mababa ang liwanag na may hindi bababa sa 8 oras ng artipisyal na liwanag. Ang mga halaman na walang natural na liwanag ay mangangailangan ng 12 o higit pang oras ng artipisyal na liwanag bawat araw. Temperatura at halumigmig. Dahil sa kanilang subtropikal na pinagmulan, pinahahalagahan ng mga halaman ng manika ng China ang mainit at mahalumigmig na mga kondisyon sa iyong tahanan. Dapat silang panatilihin sa mga temperatura sa pagitan ng 65 at 75 degrees Fahrenheit, at habang maaari silang mabuhay sa mga tipikal na tuyong kondisyon ng sambahayan, sila ay lalago kapag binigyan ng labis na kahalumigmigan. Upang mapataas ang halumigmig sa paligid ng iyong halaman ng manika sa China, itago ito sa isang silid sa iyong tahanan na karaniwang may higit na kahalumigmigan tulad ng banyo. Maaari mo ring ambon ang halaman araw-araw o ilagay ang halaman malapit sa humidifier. Kung ang iyong planta ng manika sa China ay inilagay malapit sa isang drafty window o heating at cooling vents,
Dapat itong ilipat sa ibang lokasyon sa panahon ng pinakamainit at pinakamalamig na buwan ng taon upang mabawasan ang pagkawala ng halumigmig o pagkakalantad sa mababang temperatura. Pagdidilig. Ang regular na pagtutubig ay mahalaga sa pagpapalaki ng isang masaya, malusog na halaman ng manika ng China. Dapat silang diligan kapag ang tuktok na pulgada ng lupa ay tuyo, ngunit ang perpektong dalas ay maaaring mag-iba depende sa panahon at kapaligiran sa iyong tahanan. Ang pagtutubig sa linya ng lupa ay pinakamainam upang matulungan ang mga ugat na sumipsip ng higit na kahalumigmigan, ngunit ang mga halamang ito na mapagmahal sa halumigmig ay maaari ring humawak ng tubig sa kanilang mga dahon. Dapat gawin ang pag-iingat na huwag mag-overwater sa mga halaman ng manika ng China dahil hindi nila mahawakan ang basang mga paa at madaling magkaroon ng root rot kung iwan na nakaupo sa tubig. Upang maiwasan ang isyong ito, pumili ng isang palayok na may sapat na mga butas ng paagusan sa base nito. Kung mapapansin mo ang mga dahon ng halaman na nagiging dilaw o malutong, iyon ay isang magandang indikasyon na ito ay hindi nakakatanggap ng sapat na tubig. Gayon din, ang mga itim na tip sa mga dahon ng halaman ay maaaring magpahiwatig na ito ay labis na natubigan. Pataba. Sa panahon ng paglaki nito, tagsibol at tag-araw, ang iyong halaman ng manika sa China ay dapat pakainin buwan-buwan ng isang balanseng likidong pataba na natunaw ng kalahati. Sundin ang mga tagubilin para sa iyong partikular na pataba upang matukoy ang tamang dami batay sa laki ng iyong halaman. Kapag ang paglaki ng halaman ay bumagal para sa taon, maaari mong bawasan ang iyong ritmo ng pagpapakain sa isang beses bawat buwan. Pruning at pagpapanatili. Ang regular na pruning ay ang pangunahing paraan ng pangangalaga para sa planta ng manika ng China at dapat gawin ng regular upang mapanatili ang isang kaakit-akit at matagumpay na halaman. Hindi mapili ang oras ng taon kung kailan ito pinuputulan, kaya magagawa mo ito sa tuwing mapapansin mong medyo hindi napigilan ang iyong planta ng manika sa China. Bawat ilang buwan, putulin ang anumang mga tangkay na medyo mabinti, mali ang hugis o namatay. Lalagyan at sukat. Pinakamahusay na tumutubo ang mga halaman ng manika ng China kapag medyo nakaugat ang mga ito, kaya pumili ng isang palayok para sa mga batang halaman na kapareho ng sukat sa lalagyan ng nursery nito. Layunin ang mga lalagyan na may katulad na lalim at lapad, hindi nangangailangan ng mga ugat ng halaman na tumubo ng malayo sa lupa upang maabot ang ilalim. Ang mga halaman na ito ay madaling kapitan ng pagkabulok ng ugat at pinakamahusay na gagawin sa isang terracotta pot na nagpapahintulot sa kahalumigmigan na makatakas sa mga dingding. Laging pumili ng isang palayok na may mga butas sa paagusan upang maiwasan ang labis na tubig sa paligid ng mga ugat at panatilihing madalas ang pagtutubig upang mapanatili ang basa-basa na lupa. Pagpotting ng lupa at drainage. Itanim ang iyong China doll plant sa isang mamasa-masa, ngunit mahusay na draining soil mix na may neutral hanggang acidic na li. Karaniwang sapat ang mga pinaghalong potting na magagamit sa komersyo. Kung napansin mong hindi maayos ang pag-agos ng lupa, maaaring ihalo ang perlite o buhangin upang makatulong na mapabuti ang drainage. Pagpupot at repotting ng China doll plant. Mas kaunti ay higit pa pagdating sa pagrepot ng mga halaman ng manika ng China. Ang madalas na pagrepot o pagkagambala ay maaaring humantong sa pagbagsak ng mga dahon at isang pangkalahatang pagkabigo na umunlad. Irepot lamang ang iyong planta ng manika sa China kapag talagang kinakailangan, at tiyaking dagdagan lamang ang laki ng palayok nito ng 1 hanggang 2 pulgada kapag ginawa mo ito. Bilang alternatibo sa repotting, maaari mong isaalang-alang ang root pruning, na kilala rin na makakatulong sa pagkontrol sa laki ng iyong planta ng manika sa China. Paglipat ng China doll plant sa labas para sa tag-init. Ang mga halaman ng manika ng China ay maaaring ilipat sa labas para sa tag-araw, ngunit ang isang mabilis na pagbabago sa temperatura at lumalaking kondisyon ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mga dahon hanggang sa ito ay gumaling. Ilipat ang halaman sa labas kapag ang temperatura ay patuloy na umabot sa hindi bababa sa 65 degrees Fahrenheit. Mga pagsasaalang-alang. Kapag lumalaki sa labas pagkatapos manirahan sa loob, ang iyong planta ng manika sa China ay kayang hawakan ang temperatura sa araw at gabi na higit sa 65 degrees sa simula. Magsimula sa isang protektadong lokasyon sa matingkad na sikat ng araw. Sa loob ng ilang linggo, dahan-dahang ilipat ang halaman sa mas maaraw na lokasyon na may hanggang 5 oras na sikat ng araw bawat araw. Kung nagsimulang matuyo o masunog ang mga dahon ng halaman ng iyong manika sa China, ilipat ito pabalik sa mas malilim na lugar.
Dagdagan ang schedule ng pagdidilig ng halaman dahil mas maraming araw ang natatanggap nito, ngunit bawasan ang pagdidilig kapag umuulan at basa pa ang lupa. Kailan ibabalik ang halaman ng China Doll sa loob? Pagkatapos lumaki sa labas para sa tag-araw habang unti-unting lumalamig ang panahon, ang iyong China Doll plant ay makakayanan ang mga temperatura ng USDA hardiness zones 10 hanggang 12. Sa sandaling magsimulang bumaba ang temperatura ng mas malapit sa 30 o 35 degrees Fahrenheit sa taglagas, ito ay oras na upang ibalik ang halaman sa loob. Dahil ang mga halaman ng manika sa China ay madaling kapitan ng mga peste tulad ng kaliskis, mealybug, at spider mite, mahalagang idebug ang iyong halaman gamit ang neem oil bago ito ibalik sa loob ng bahay. Ang mga karaniwang peste ay halaman ng manika ng China. Ang mga halaman ng manika sa China ay maaaring madaling kapitan ng mga halaman tulad ng kaliskis, mealybugs, at spider mites, lalo na kapag lumalaki malapit sa iba pang mga halaman. Ang mga pest na ito ay maaaring gamutin ng mga natural na insecticides tulad ng neem oil. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng manika ng China sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapaki-pakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon, magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends, happy gardening!